May mga nagtatanong sa atin, paano nga ba natin nalalaman kung manganganak ng isang female balloon molly? And sakto, may nakita tayong female na ready na maglabas sa mga baby. Meron akong isang aquarium kung saan nakalagay lahat ng mga breeder ko. So every morning tinitignan ko yan, mga around 7 a.m. to 9 a.m. Then isang sign lang naman yung tinitignan ko most of the time. And sakto, may nakita tayo ditong female na ready na maglay. And that's not the one. And this is the female na nakita natin na ready na maglabas sa mga babies. So, pag nakita niyo yung isang female na medyo open na yung anal, so parang may nakasilip na dyan sa puwet nila, parang bilog na transparent or white, mataas yung chance na lalabas na yung mga babies. Tsaka ko sila kinukuha at siniseparate dun sa mga males. And yes, merong mga female na kumakain ng babies, pero most likely kapag black eye, hindi masyadong marami kinakain. Pero meron pa din. But that's better kaysa maiwan sila dun sa kanilang breeding tank kasi mas maraming kakain ng mga babies. Pero hindi naman palagi nangyayari, especially kung laging may supply ng food dun sa yung breeding tank. Pero kung ang inaalagaan mo is yung mga albino eye, medyo mahirap talaga kasi every time na may gagalaw, tingin nila pagkain yun. Pero sa mga black eye, blue eyes, hindi naman ganun kadalas kumain ng mga pritong mga to. Kasi lagi may pagkain lang. Bigyan ko na rin kayo ng example kung ano yung itsura naman ng female na buntis na pero hindi pa ready mag-lay or maglabas ng baby. Katulad nitong isang to, rounded na siya, malaki na yung belly niya, pero yung anal niya hindi pa open. So ibig sabihin, hindi pa ready lumabas yung mga baby dun sa kanyang belly. For me, subok na to, basta open na yung anal, tapos parang may nakasilip na transparent or red or white dun sa part na yan. Go signal na yan para ihiwalay mo sila. Para din hindi sila ma-disturb ng ibang male or female sa paglalabas nila ng mga baby nila. Yung ko rin sila ng cover para hindi sila ma-stress sa mga naglalakad, dumadaan. Katulad ditong isa, nakapag-release na siya safely ng mga babies niya. Pero hayaan muna natin siya ulit. 10 minutes ahead ko lang naman siya nailipat. So habang hinihintay natin sila mag-release, gawa muna tayo ng pellet para sa mga goldfish natin. Nababad ko lang yung Miyabi pellet dito sa Probi, tapos hayaan ko lang yan ma-soak. Then after couple of minutes, pwede na yan. Bagong product pala to ni Deep Blue, nagawa pa sa Japan, kaya naman alam nating maganda. After natin magpakain ng mga goldfish, tingnan natin kung tapos na yung mga female natin. And yun, tapos na sila maglabas. Meron lang mga hindi pa fertilized na mga eggs. Pero so far, marami naman tayong nakuhang mga babies. Siguro roughly nasa mga 100 plus din to each. Yung isa mapayat na, mukhang ito tapos na. Pero yung isang female, I think hindi pa siya done. Kasi medyo mataba pa yung isang female sa right side. So, bigyan pa natin ng mga ilang minutes pa to. Then this one, balik na natin sa tank niya. And I think that is all for today's video. If you're looking for a balloon molly redhead, you can buy one from me. Just message me directly. And I think that is all for today's video. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!